Trebosa lang, no? Ingat yan. Yan, maulang hapon guys. Pauwi pa lang tayo galing trabaho. Good afternoon guys. Ayan, pauwi na ako galing sa work. At ayan nga, medyo maulan ang panahon ngayon. Ayan, mag-bike sana ako kaso may payong ako. So bawal nang mag-bike nang nakapayong. Kaya nilakad ko na lang. And guys, naalala ko may pasok nga pala si Commander ngayon, so hindi ako pwede magtagal. Kaya itutuloy ko na lang, magbabike na lang ako mula rito. So nagtalokbong na lang ako ng ulo. Ayan, uwi na ako para hindi malate si Commander. Ayan guys, dito na tayo sa highway. Actually dapat dyan ka dadaan sa may gilid ng kalsada na yan. Kaso alanganin madulas. Naulan kasi, kaya dito na ako sa may daanan ng mga tao dumaan. Wala namang tao kaya dito na lang ako dumaan. Ayan. Yosha. Tok tok. Tadaima. Si kulit oh, kulit talaga oh. Si Commander nakabisa pala. Ba't maglalakad ka ba, Mi? Yeah. Na mga kolokoys galing school. Ayun na, si Kuya Siam. O kaya rin Kuya Siam. High five, o kaya rin. Okay.
High five! Oh, yan, papasok na ang aming mami. Mag-ingat kami, ha? Kasi umuulan. Baka madapa ka sa daan, di ba? Madulas. Kasi ikaw na magtuloy. Mag-ingat ka nga. Kasi nga, madulas ang daan. Tapos, kasi pag madulas ang daan, O, di madali ka madudulas. ba't ako madudulas? Kasi? Kasi, Ano? Kasi? don't say bad words. Bye-bye, mingat. O siya, no, inom ka na ng gamot. Oh, Daddy, dapat giganto tayo. Dapat paano? ito, giganto ako na lang. Ikaw mag-isa. Okay. Inom siya ng gamot kasi meron siyang ubot sipon. Ito sa wall. Atapang. Galing. Good job. Next. Grabe na, Ano? grabe na ko. Mali yung punit mo ng ano. Kasi grabe na ko yun. Daddy, can you help? Powder eh. Oh. Good job. Galing naman ito ulit. Okay. Good job ng anak ko, ha. Oh, may napaunti. Okay na yan. Sabi ni doktor, kailangan ng lembu. Sembo lahat kailangan inumin. Tama nga naman. Para effective, di ba? Okay. Ito ang medicine ko. Oh. Tinan mo. First, ito. Alin? Ang dami, no? Ang long kasi ito. Pang Kasi 7. 1 week. 1 week. Okay. 1 week kasi ito. Tapos yung isa, ito. Tablet. Opo. Okay. Tapos pa nag-open mo ganito, yun? Tsaka may unti pa ako dito. Pang 1 week nga eh. Ano yan? 1 day na 3 beses, 3 times a day. Yes. Okay. And check natin kung meron silang shukuday or assignment. Ito kay Kuya Sabi. Ayan, meron. Kuya Sabi, gawin mo to assignment mo. Shukuday. So. Shukuday di Yate. Si Shonwa, tapos ka na sa assignment? Yes. Tapos na? Yes. Okay. I play 99 po. Okay, si Kuya Siam naman. What the? Finish na? Okay, good job. Nagawa ka sa fabric. Opo. Kung sabi mo. Hindi nagawa ng fabric. Baliktad. Diary nila. Good job naman si Kuya Siam. Chanto yatero. Wala kang dadalhin bukas. Okay. Good job. Ito si Kuya Sabi, ang kanyang assignment ay kanji. Susulat siya ng kanji. 漢字をやる鉛筆。あ、間違えた。Galing na magsulat, ha. 顔。 Kao. お、に。あ、出ない。 Siyempre, ang daddy hindi rin mawawala ng assignment. Yan ang aking assignment. Hugas tayo ng plato. Let's go. And guys, time check is 9:15 ng gabi dito sa Japan, no? So kakatapos lang natin ng mga gawain dito sa bahay. Yan, at nakatulog na rin ang mga bata, no? So 8 PM sila natutulog every day. Yan, para medyo mahaba ang tulog nila kasi ang bangon nila kapag may pasok is 7 AM. Yan, so para mahaba-haba yung tulog nila, oras ng tulog nila is pinapatulog na namin sila ng 8 PM. Yan.
At yung mga gantong oras guys, yan, minsan nalilibre tayo. Kagaya pwede tayo mag-vlog ngayon. Yan, at may share lang ako sa inyo guys. Siya nga pala ngayong araw, mismo ngayong araw, dumating itong sobre galing sa munisipyo. No? So, last week kasi yung katrabaho ko sa work ko, yung kasama ko doon is naka-receive na sila nito. Yan. So, dito kasi sa city namin ay dahil sasabihin ko na no, ito ay ayuda no galing sa munisipyo sa aming city office. Yan. So, ang pagbibigay kasi nito is kumbaga jumbang, ano ba sa English yun? May pagkakasunod-sunod no. So siguro bawat barangay ganyan no. So nauna silang yung katrabaho ko, nauna silang bigyan nito. Then akala ko sila lang. Pero ano pala, sabi naman sa website kasi isa, yun nga, lahat pala mabibigyan nitong ayuda no. Akala ko kasi depende lang sa income no. Akala ko yung mga konti lang yung income or yung mga may requirements no para mabigyan, pero yun pala lahat makaka-receive ng ganitong ayuda. At yan nga, it's a blessing, so thank you Lord no, may ayuda kami galing sa munisipyo. So bakit nga ba sila nagbigay ng ganito guys? Yan, kasi nga naman dito sa Japan ngayon, para sa mga hindi nakakaalam, isa talagang sobra na yung pagkakasunod-sunod no ng taas ng mga bilihin no ng inflation. So nagsimula pa yan pandemic pa no. After ng pandemic, nagtaas na sila ng presyo ng mga bilihin like yung bigas, sa mga basic needs, mga pagkain, yan, pati service, then nagtaas din ng tax. So hanggang ngayon no, hindi na bumababa, patuloy pa rin ang pagtaas ng mga bilihin, ng mga presyo ng mga bilihin. Kaya dahil doon no, so hindi naman din gusto siguro ng Japan government na mangyari yon. Siyempre hindi na rin may iwasan gawa siyempre marami na rin nagbabago no, sa hindi na naman sa Japan, kahit sa naman parte ng mundo, kahit sa Pinas no, patuloy ang pagtaas ng mga bilihin. Yan. Kaya naman bilang pagtugon sa ganung problema no ng mga mamamayan dito sa Japan ay nagbigay sila ng gantong ayuda. Ayan. So bubuksan na natin siya ngayon no. Pero mo kasi umuulan ngayon, talaga naka-plastic pa no para hindi siya mabasa. Kasi nga naman sisilipin natin ang loob. Ayan. Kukuha lang ako ng gunting guys. Ito, yan. Ito ang laman niya. Para siyang gift check, no? Na ang bawat isang papel ay katumbas ng 1,000 yen. Yan. So, ito, ibabayad mo to sa mga selected na store, grocery, or supermarket dito sa Japan na tumatanggap ng ganito. No, pwede. At ang isang ganito is 5,000 yen, isang ganitong book. Yan. Tapos, pagkakalam ko, every member ng household ng isang pamilya is nag-iisang ganito. So, 5 kami. Tingnan natin kung 5 to. So, 1. Ito. 2, 3, 4, 5. Yan. So, total of 5 booklet ng gift check pa tawag dito kasi Seikatsu Owen Shohin Ken no. So Seikatsu means life, Owen support, then Shohin mga goods no. Tama ba ako? Shohin ba to? Tapos Ken is ticket no. So parang yun nga, ticket or gift check na pwede mong gamitin in exchange of goods na bibilin mo sa mga market dito sa Japan no. So napakalaking tulong nito guys no. So kung 5,000 times 5 is to 25,000 no. So 2.5 lapad no.
So, malaking tulong talaga 'to. Thank you Lord kasi pambili na rin 'to ng bigas at iba pang kailangan dito sa bahay. So, salamat Japan 'no, kasi, kahit tumataas ang mga bilihin hindi namin makontrol 'no, lagi kami nagsasabi na, "Ano ba 'yan, napapaano ba 'yan?" na lang kami dito. Kasi nga, ang presyo ng mga bilihin hindi bumababa 'no. Lahat pati gasolina, buti nga bumaba ang gasolina, kasi 'di ba nagtaas yung may war sa Iran, buti bumaba, bumalik sa dati, 'yun. So, ayan guys 'no, ta's nandito, ayan meron silang brochure kung paano mo siya gagamitin, ayan babasahin ko na lang mamaya kasi kakarating lang nito, Tapos ayan yung parang explanation, 'yan. So, meron tayong blessing for today. Yan, thank you Lord. Yan. Kaya naman, no, maraming nagsasabi, ayoko na sa Japan, balik na tayo ng Pinas, grabe na buhay sa Japan, no. So, yung iba, syempre, hindi naman natin sila may iwasan na sabihin yon, no. Kasi, kanya-kanya naman tayo ng pananaw, no. Kanya-kanya tayo ng, ah, ano ba to, pagkakaintindi sa mga nangyayari sa buhay-buhay. Pero, para sa amin kasi, kahit saan naman kahit saan bansa naman, no, mapa-Japan pa yan, Pinas, Amerika, Canada, saan pang, European countries, ganun din naman May mga nagtataas din na bilihin, presyo ng bilihin, may mga pagbabago, inflation, ganyan. So, kahit saan ka pang bansa tumira o magstay, no, ito yung mga pangyayaring hindi mo makokontrol, hindi mo kayang kontrolin, no? So, paano ka ba magre-react yan? So, think positively na lang, no? So, kagaya nito, 'di ba? Masasabi natin na hindi naman maramot ang bansang Japan, no? Lalo na sa mga mamamayan, no, na nagbabayad ng tamang tax, ganyan. At sumusunod sa mga batas, yan. Mabait naman sila sa ganun Yun nga lang kasi kung sinong malamang meron sa inyo diyan na nakakarinig ng balita about sa mga paghihigpit nila sa mga foreigner ngayon. Kasi anong nangyari kasi is hindi naman lahat ng foreigner is ganun gumagawa ng paglabag sa mga batas, hindi gumagawa ng tama, pasaway dito sa Japan. Hindi naman lahat ng foreigner ganun. Kaso mo kasi damay-damay na kumbaga, no? So, yung iba kasi hindi gumagawa ng tama, yung iba naman gumagawa ng tama, nadadamay lang din kasi pag sinabi mong foreigner, gaijin is na sa centralize tawag doon, na pag-iisa na yung kanggay kata o yung thinking mindset ng mga Hapon, no? Pag sinabing foreigner gaijin ay salbahe yan, ganyan. May mga part dito sa Japan na talagang na di-discriminate na yung mga foreigner kasi nga dahil sa mga nangyayari ngayong balita, no? Kaya naghihigpit na rin talaga ang Japan kasi marami mga overstay, maraming mga fake ang documents nakarating ng Japan, ganyan. Maraming gumagawa ng hindi tama, hindi nagbabayad ng tax, no? Ng nenkin or yung pension, maraming under the table, no? So, hindi naman natin sila masisisi kasi may kanya-kanya silang reason ba't ginagawa nila yon. So, yun nga lang, dahil na kita ng Japan yon or na-discover ng Japan yon yung ganong nangyayari, naghihigpit tuloy sila. So, kaya yun, damay-damay na. So, ano ba yung mga panghihigpit na yun? So, hindi ko masyado pang nabubusisi kung ano-ano man yun. Pero, base sa mga naririnig kong news is unang-una na nga dyan is yung pagtaas ng price ng renewal ng visa, no? So, alam ko goods na yun, no? May papasa na yun. Pero hindi pa natin alam kung magkano yung itataas ng ang angat ng price ng renewal ng visa din sa pagkuha rin ng permanent residency, tataas din ng bayad, no? Tapos marami pang requirements, no? Kailangan mo na rin mag-take ng JLPT exam, no? So N3, N2 ganyan. So sa mga nandito na sa Japan, hindi ko pa sure kung
required pa yung mga merong andito na, no? Kasi wala pa talaga sa, kumbaga sa mismong website nila na talagang polish na yung rules na yun, no? Pero sa mga balibalita nga ngayon, yun nga, yung sinabi ko kanina. And then, sa mga bagong mag-a-apply dito sa Japan is talagang mas lalong hihigpitan nila ang rules, no? So, kailangan may JLPT exam ka, kailangan may mga certifications, or kailangan talagang legit yung mga documents mo, no? Tsaka maghihigpit na rin sa mga bilang ng mga papasok ng mga foreigner dito, no? So, hindi ibig sabihin hindi na kagaya dati na sobrang open nila sa mga foreigner. Ayan. Pero kahit gano'n naman nangyayari, no? So, thankful pa rin kasi kung isipin natin kasi yung side ng Japan, no? So, ginagawa lang naman nila to para sa kapakanan din ng bansa nila, no? So, kasi kami mga foreigner dito sa Japan is hindi naman talaga namin to bansa. So, ano man ang mangyari, ano man ang gawin ng bansang Japan sa bansa nila, hindi kami dapat magreklamo or aklas o ano pa man kasi hindi naman namin to bansa, no? So, kailangan intindihin na lang sila and sumunod na lang sa tamang batas, no? Kung hindi ka makapasa ng JLPT at mapauwi ka ng Pinas, hindi ka makapag-renew, shogunai or wala tayong magagawa kasi yun na yung rules nila. So, pasalamat na tayo nakarating tayo ng Japan kahit paano may mga natutunan tayo, no? May nag-gain tayo ng mga skills, yan, ng experience, na laman natin kultura nila, yan. Halimbawa, magtrabaho tayo sa Pinas, pwede man tayo mag-apply as a Japanese, sa mga Japanese company, di ba? Ayan. So, ano man ang mangyari, no? Bansa pa rin to ng Japan. So, karapatan nila yan kung ano man yung gawin nila sa bansa nila. Yan. So, kami naman, kasi andito na yung family namin, so, for good na kami dito. Gusto namin mag-for good na dito, if loloobin ni Lord, no, na mag-for good kami dito. Para sa amin, okay na kasi talagang, unang-una, sa mga bata, no, napaka ganda ng programa nila sa mga bata, no. Yung future ng mga anak namin is, alam namin na safe, no, pag dito sa Japan kami tumira kasama ng mga bata, no. So, yun yung number one reason namin for now, but gusto namin mag-for good dito is para sa kapakanan ng mga bata. Yun. So, siguro, sa mga susunod na vlog, doon ko na lang i-share sa inyo ano-ano ba yung mga benefits na nakukuha namin, no, para sa mga anak namin, no, na binibigay ng bansang Japan, at kung ano ba yung mga magandang maidudulot ng pagstay namin dito sa Japan. Yan, guys. So, ayun lang for now. So, sana may nabigay akong information sa inyo. Yan. Thank you for watching, guys. At kung inyong mamarapatin ay paki-subscribe na lang po, like, and comment on this video. And guys, thank you for watching. See you again next time. Sayonara.